Sa gitna ng nagtataasang mga gusaling salamin at humaharurot na mga mamahaling sasakyan sa Bonifacio Global City, isang imahe ng simple at payak na dalaga ang tila naligaw sa karangyaan. Siya si Elena Santos, isang ulilang dalaga na sa unang tingin ay aakalain mong galing sa probinsya, isang dayo sa syudad ng mga pangarap at ambisyon. Suot niya ang isang kupas na blusang puti, ipinare sa isang itim na pantalon na ilang beses nang naplansa, at isang lumang sling bag na nakasabit sa kanyang balikat. Sa kanyang edad na 25, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang kalmado at determinasyon, isang apoy na hindi kayang itago ng kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang pagdating sa isang marangyang showroom ng Prime Horizon Properties ay agad na nakakuha ng atensyon. Sa mundong iyon kung saan ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa tatak ng kanyang damit at sa kintab ng kanyang sapatos, si Elena ay isang anomalya. Ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay may kasamang panghusga, isang hindi nasasabing mensahe na nagsasabing, hindi ka nabibilang dito. Pagpasok pa lamang niya sa nagkikinangang pinto, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya, kasabay ng isang mas malamig na tingin mula sa babaeng receptionist na nagngangalang Maritz. Nakasuot ito ng unipormeng plansado at may kolorete sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tulis ng yelo. Walang bakas ng ngiti o magiliw na pagbati. Sa halip, sinuri niya si Elena mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang peste na pumasok sa malinis niyang teritoryo. "Miss, pasensya na," sabi ni Maritz, ang kanyang boses ay matinis at puno ng paghamak. "Showroom po ito ng mga mamahaling bahay. Hindi po ito lugar para magpalamig o mangarap ng gising." Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig ng ilang katrabaho na nakatayo sa di kalayuan. Sila'y napalingon at ang kanilang mga tingin ay sumasalamin sa pang-aalipusta ni Maritz. Para sa kanila, si Elena ay isang dumi na nagpapasira sa eksklusibong imahe ng kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit si Elena, nasanay na sa ganitong mga titig, ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang anumang emosyon na nais kumawala. Sa kabila ng mapanlait na pagtanggap, hindi nagpakita ng galit si Elena. Sa isang boses na kalmado at magalang, ipinaliwanag niya ang kanyang sadya. "Nandito ako para tingnan ang mga bahay na inaalok ninyo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Maaari ba akong makahingi ng brochure o karagdagang impormasyon tungkol sa mga property na available?" Si Marites ay tumitig sa kanya, pagkatapos ay sumulyap sa kanyang katabi na may mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga labi ay kumibot. "Brochure?" tanong niya, ang tono ay halatang ng aasar. "Para saan? Seryoso ka bang bibili?" Ang kanyang katabi ay sumabat din, naku, baka gawin lang niyang pamaypayan sa bahay nila o itapon lang sa basurahan. Nagtawanan sila ng mahina, na para bang si Elena ang pinakanakakatawang biro na kanilang narinig sa buong araw. Si Elena ay hindi kumibo. Muli siyang huminga ng malalim. Ang kanyang pasensya ay sinusubok sa harap ng mga taong unti-unti nang nagiging interesado sa eksena. Ang ilang kliyente na naroroon ay nagsimula ng magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng parehong paghamak. Ang hiling ni Elena ay binaliwala na parang isang hangin na dumaan lamang. At sa sandaling iyon ng alanganing katahimikan, kung saan si Elena ay tuluyan ng hindi pinansin, isang matangkad at makisig na lalaki ang lumapit. Siya si Rico Fernandez, isang ahente ng ari-arian na kilala sa kanyang karangyaan, ang tipo ng mga binatang ehekutibo na ipinangangalandakan ang kanilang yaman. Ang kanyang mamahaling suit ay tamang-tama sa kanyang katawan, isang Rolex ang kumikinang sa kanyang pulso, at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos na parang kalalabas lang sa isang sikat na barberya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang aura ng kayabangan at pagmamaliit sa kapwa, lalo na sa mga hindi umaabot sa kanyang pamantayan ng karangyaan. Nang mahagip ng kanyang mga mata si Elena, isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bahagya siyang tumawa, isang tawang malamig at nangungutya. Dahan-dahan siyang lumapit, sinisipat si Elena mula ulo hanggang paa, na para bang tinitingnan ang isang bagay na walang halaga. "Anong meron dito?" tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay medyo malakas, nakakakuha ng atensyon ng mas maraming tao. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mukhang may naligaw yata. Ang receptionist, si Maritz, na kanina'y masungit, ay biglang umiti ng matamis kay Rico.
Wala naman po, Sir Rico. Meron lang pong, sandali siyang huminto at sinulyapan si Alena na may pandidiri. Isang bisitang baka naligaw lang po ng daan. Tumango-tango si Rico at muli siyang tumawa. Naligaw sa ganito kamahal na showroom. Muli siyang lumingon kay Alena, ang kanyang tingin ay puno ng paghama. Miss, hindi ito lugar para sumilong sa init o magtingin-tingin lang kung wala ka namang balak bumili. Ang oras namin dito ay napakahalaga. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rico ay parang isang sampal, dinisenyo upang iparamdam kay Alena na siya'y maliit at hindi karapat-dapat. Ngunit si Alena, gaya ng dati, ay nanatiling kalmado, kahit naramdam niya ang mga mapanghusgang tingin na tumataraki sa kanyang buong pagkatao. Si Rico, na may mapanuyang ngiti pa rin sa kanyang mukha, ay lumapit pa kay Alena, na para bang sinisigurado na bawat salita niya ay maririnig ng lahat. Muli niyang tiningnan si Alena mula ulo hanggang paa, sa pagkakataong ito'y mas matindi, na parang kinakalkula ang kabuuang halaga ng itsura ni Alena na malayong-malayo sa pagiging marangya. Muli siyang humalakhak, mas malakas kaysa kanina. Miss, sabi niya, ang tono'y puno ng sarkasmo. Bibili ka ng bahay dito. Seryoso. Huminto siya para sa isang madramang epekto, saka nagpatuloy, alam mo ba na ang pinakamurang bahay dito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso? Huwag mong sayangin ang oras ko, ha? Ang oras ko ay ginto at hindi dapat inuubos sa mga walang kwentang bagay na tulad nito. Ang mga mukha ng mga receptionist at iba pang staff ay nagpakita ng kasiyahan. Para bang si Rico ang naging boses ng kanilang mga isipan. Ang ilang mga kliyente ay nagbubulungan, tinitingnan si Alena na maihalong awa at pagkasuklam. Isang babae na nakasuot ng designer dress at maihawak na mamahaling bag ay hindi nag-atubiling ngumiti ng mapanlait kay Alena. Si Rico, na pakiramdam ay siya ang bida, ay nagpatuloy sa kanyang pang-iinsulto. Iminumungkahi kong sa ibang lugar ka na lang maghanap. Siguro sa mga housing project ng gobyerno o sa lugar na mas bagay sa kakayahan mo. Hindi lahat ng tao ay pwedeng mangarap ng ganito kataas. Binitawan niya ang huling pangungusap na iyon na maihalong pangungutya, na para bang isang malaking pagkakamali ang pagtapak ni Alena sa lugar na iyon. Sa harap ng sunod-sunod na pang-aalipusta mula kay Rico, ang karaniwang tao ay marahil sumabog na sa galit, napahiya, o tumalikod na lang at umalis. Ngunit si Alena ay nanatiling nakatayo ng may dignidad. Walang bahid ng galit o lungkot sa kanyang mukha, na para bang ang matatalas na salita ni Rico ay hindi tumago sa kanyang panloob na kapayapaan. Tumingin siya ng diretso kay Rico. Ang kanyang titig ay matatag at puno ng kumpiyansa na ikinagulat ng ahente. Si Rico, nasanay nang makita ang mga taong dukha na yumuyuko sa takot kapag iniinsulto, ay bahagyang natinag sa hindi inaasahang reaksyon ni Alena. Sa isang boses na mahinahon ngunit malinaw at matatag, sumagot si Alena, gusto ko lang malaman ang mga detalye ng mga bahay na inaalok ninyo rito. Binigyan niya ng diin ang salitang detalye para ipakita ang kanyang pagiging seryoso. Maaari ko bang makita ang brochure? Ang tanong ni Alena, bagamat magalang, ay may bigat ng determinasyon na tila hindi angkop sa drama na nagaganap. Saglit na natigilan si Rico. Itinaas niya ang kanyang kilay, sinusubukang unawain ang tugon. Hindi niya inasahan na mananatiling matatag si Alena matapos ang lahat ng panlalait. Ang mga receptionist at iba pang staff ay nagkatinginan din, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Tila nagtatanong sila kung sino ba talaga ang misteryosong babaeng ito na hindi natitinag ng insulto. Ang katatagan ni Alena ay lalo pang nagbigay hamon kay Rico, na para bang ang kanyang pagkatao bilang isang elitistang ahente ay nalagay sa alanganin. Ang hindi inaasahang katatagan ni Alena, sa halip na pakalmahin ang sitwasyon, ay lalo pang nagsindi sa galit ni Rico. Pakiramdam niya ay nadungisan ang kanyang dangal. Namula ang kanyang mukha, umumbok ang mga ugat sa kanyang liig, at nag-alab sa galit ang kanyang mga mata. Humakbang siya palapit kay Alena, na para bang nais siyang takutin. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Sigaw ni Rico, ang kanyang boses ay kumulog sa loob ng showroom, na naging sanhi ng pagkabigla ng ilang kliyente. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Alam mo ba kung magkano ang mga bahay dito? Manalamin ka nga muna. Tinapos ni Rico ang kanyang pangungusap na maihalong pang-iinsulto. Kahit bahay sa pabahay ng gobyerno, hindi mo pa kayang bilhin, ito pa kaya?
Itinuro niya ang isang malaking modelo ng isang mansyon sa likod ni Alena. Ang showroom ay biglang natahimik, na sinundan ng mga bulungan at pigil na tawa mula sa mga staff at kliyente. Nag-enjoy sila sa pampublikong pagpapahiyang ito. Si Rico ay lalo pang nagpatuloy sa kanyang masasakit na salita. Huwag mong sayangin ang oras namin sa mga pantasya mo. Umalis ka na rito ngayon din. Bawat salita ay parang bala na sinadyang iputok para wasakin ang pagkatao ni Alena. Ang tensyon sa loob ng showroom ay tumindi. Ang mga bulungan ay naging mas malinaw, pumapalibot kay Alena na parang mga bubuyog. Tingnan mo nga ang itsura niya, paano naman siya makakabili ng bahay dito? Sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig. Sumang-ayon ang asawa nito habang nakangiting mapanlait. No. Baka gusto lang magpapansin. Hindi nagtagal, isang babae na kanina pa nanonood ay hindi na napigilan ang sarili. Sa isang tonong puno ng pangungutya, sumigaw siya, baka naman katulong iyan na naligaw. Ang pangungusap na iyon ay sinundan ng maliliit na tawa mula sa mga nakapaligid. Naririnig ni Alena ang bawat salita. Ramdam niya ang mga mapanghusgang tingin na tumutusok sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan kahit na nagsisimula ng kumirot ang kanyang puso. Alam niya na sa lugar na ito, ang panlabas na anyo ang lahat at siya ay bigo sa kanilang pamantayan. Si Rico, na nakikita ang suporta ng mga tao, ay lalong lumaki ang ulo. Ngumisi siya, na para bang ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay na. Dahil sa positibong reaksyon ng mga tao, nagpasya si Rico na itulak pa ang kanyang pang-insulto. Lumapit siya kay Alena, binabawasan ang distansya sa pagitan nila, na naging dahilan para bahagyang tumingala si Alena para matitigan siya. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila nais makita si Alena na gumuho sa ilalim ng kanyang titig. So, miss, simula ni Rico, ang kanyang boses ay mas mahina ngunit mas matusok. Sino ang tatay mo? May trabaho ka ba? O baka naman nandito ka lang para mangarap maging mayaman? Ang tanong na iyon, na puno ng pangungutya, ay tumama sa isang lumang sugat ni Alena bilang isang ulila. Hindi lang ang kanyang kakayahang pinansyal ang minamaliit ni Rico, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao at pinagmulan sa harap ng maraming tao. Naramdaman ni Alena ang pagkirot ng kanyang puso. Narinig niya ang iba pang bulungan. Saglit na nangilid ang luha sa kanyang mga mata. May malakas na emosyon sa loob niya, ngunit pilit niyang pinigilan ito. Ibinaba niya ang kanyang tingin, ayaw suklian ang puno ng puot na titig ni Rico, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Nanatili siyang tahimik, ayaw niyang bigyan si Rico ng kasiyahang makita siyang wasak. Ang masasakit na salita ni Rico tungkol sa kanyang pagiging ulila ay parang punyal na tumusok sa puso ni Alena. Ito na ang hangganan ng kanyang pasensya. Ang kanyang katawan na kanina ituwid ay nagsimulang manginig. Sa gitna ng mga mapanghusgang tingin, naramdaman ni Alena na nagbabadyang tumulo ang kanyang mga luha. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, sinusubukang pigilan ang hikbi na gustong kumawala. Nanginginig ang kanyang mga labi, isang palatandaan ng matinding pakikibaka sa loob niya para mapanatili ang natitirang dignidad. Alam niya na kung iiyak siya ngayon, ito ay magiging isang malaking tagumpay para kay Rico at sa lahat ng humahamak sa kanya. Ayaw niyang ibigay ang satispaksyong iyon. Nakayuko, ang kanyang tingin ay nakapako sa malamig na marmol na sahig. Sinubukan niyang huminga ng malalim, kinokolekta ang kanyang lakas. Nakatayo siya malapit sa modelo ng mansyon, isang malaking kaibahan sa kanyang kalagayan na ngayon ay sobrang hina. Huwag mong hayaang makita kanilang mahina, bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Ngunit ang emosyon ay napakalakas, at nanatili siyang nakayuko, naghihintay na matapos ang bagyo ng pang-iinsulto. Ngunit ang pagdurusa ni Alena ay hindi pa tapos. Si Rico, na hindi pa kontento, ay nagpasya na dalhin ang kanyang kalupitan sa ibang antas. Mumisi siya at sumulyap sa isang mesita sa malapit. May isang malaking basong plastik doon na puno ng malamig na tubig. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Rico ang baso. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Alena, ngayon ay may ekspresyon ng malupit na tagumpay. Lahat ng mata sa showroom ay nakatuon sa kanya, nag-aabang sa susunod niyang gagawin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid.
Itinaas ni Rico ang baso. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang buong laman nito sa ulo ni Alena. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, at sa kanyang simpleng damit. Ang kanyang damit na kupas ay dumikit sa kanyang katawan. Ang pangyayari ay napakabilis. Ang ilang staff ay nagpipigil ng tawa. Ang iba ay nagkunwaring walang nakita. Para magising ka sa katotohanan, malamig na sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay walang awa. At para matauhan ka. Huwag ka nang babalik dito kung mapapahiya ka lang. Ang huling mga salitang iyon ay binitawan na may pagbabanta. Ang malamig na tubig ay humalo sa mga luha na hindi na kayang itago ni Alena. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, lubog sa isang napakalupit na kahihiyan. Ang buhos ng malamig na tubig, sa halip na magdulot ng sigaw, ay nagpatigas kay Alena. Ang tubig ay dumaloy mula sa kanyang buhok, kahalo ng mga luhang hindi na niya napigilan. Ang kanyang mga pisngi ay basa, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Lahat ng mata ay nakatitig pa rin sa kanya, naghihintay ng kanyang reaksyon. Tinitingnan siya ni Rico na may ngiti ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi nakikitang lakas ang lumabas mula kay Alena. Dahan-dahan tumalikod siya. Ang kanyang mga kilos ay mabigat, ngunit may dignidad na bumabalot sa bawat galaw. Hindi siya tumingin kahit kanino, lalo na kay Rico. Ang kanyang tingin ay diretso sa labasan. Sa mabagal ngunit determinadong mga hakbang, nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay isang tahimik na paglaban sa lahat ng panlalait na kanyang natanggap. Ang kanyang basang damit ay malamig sa kanyang balat, ngunit binaliwala niya ito. Gusto lang niyang makaalis sa lugar na iyon. Patuloy siyang lumakad palayo, dala ang sugat at ang karangalan na pinilit niyang protektahan. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay bahagyang naririnig sa gitna ng mga bulungan at tawa na sumusunod sa kanyang pag-alis. Lumabas si Alena mula sa marangyang showroom, iniwan ang lahat ng kasinungalingan at panghahamak. Hindi siya lumingon. Sa labas, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw ng Maynila, tumayo siya ng tahimik. Ang kanyang katawan ay basang-basa. Ang tubig na ibinuhos ni Rico ay humalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Ang kanyang mga mata ay pula, hindi lang dahil sa tubig, kundi dahil sa sakit ng kanyang dinurog na pagkatao. Ramdam niya pa rin ang mga mapanghusgang tingin, naririnig ang malulupit na bulungan, at ang mga tawang umaalingaw pa rin sa kanyang isipan. Nakakahiya, bulong ni Alena sa sarili, ang kanyang boses ay garalgal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang bagyo sa kanyang dibdib. Ngunit ang imahe ng ngiti ni Rico ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Tumayo siya roon, mag-isa, sa gitna ng abalang kalsada, na may basang katawan at durog na puso. Ngunit may isang determinasyon na unti-unting nag-aalab sa loob niya. Ilang minuto ang lumipas, nakatayo pa rin si Alena sa ilalim ng sikat ng araw. Bigla, isang itim na luxury SUV na may madilim na bintana ang huminto sa kanyang harapan. Ang pinto sa likod ay bumukas at isang lalaking nakauniporme ng trooper ang nagmamadaling bumaba. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya ang personal na driver ni Alena, si Mang Jose. Nang makita niya ang kalagayan ni Alena, hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ma'am Alena, Diyos ko po. Sino ang gumawa nito sa inyo? Halos hindi makapaniwalang sabi ni Mang Jose. Kilala niya si Alena bilang isang taong kalmado, may dignidad at laging iginagalang. Ang makita siya sa ganitong kalagayan ay isang pambihirang tanawin. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Halika na po, pumasok na kayo sa sasakyan. Baka po kayo ginawin, pilit niya habang inaalalayan si Alena, na tahimik pa rin. Alam niyang ang kanyang itsura ay sapat ng kwento. Pumasok si Alena sa loob ng AC. Ang pinto ay nagsara, inihiwalay siya sa ingay ng mundo sa labas. Mabilis na bumalik si Mang Jose sa upuan ng driver, sumusulyap paminsan-minsan sa rearview mirror, puno pa rin ang pag-aalala. Naghintay siya ng utos. Nakasandal si Alena sa malambot na upuan, nakapikit. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa basang bag. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay nag-unlock ng screen at naghanap ng isang numero. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng sakit, ay unti-unting tumigas,
nagpapakita ng isang malamig at matalim na aura. Ang kanyang mga mata, mula sa pagiging nasaktan, ay naging matalas at puno ng nag-aalab na determinasyon. Isang malaking desisyon ang kanyang ginawa. Hello, ang boses ni Alena ay kalmado, ngunit malamig at puno ng otoridad, na para bang nakikipag-usap sa isang mataas na opisyal. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bawat salita ay malinaw. Gusto kong simulan mo na ang proseso ng pag-acquire sa developer company na may-ari ng showroom kanina. Si Mang Jose ay napasinghap, sumulyap kay Alena sa salamin na may ekspresyong hindi makapaniwala. Alam niya na kapag ganito ang tono ni Alena, isang seryosong bagay ang nangyayari. Gusto kong matapos ang lahat ngayong linggo, pagpapatuloy ni Alena. Sandali siyang huminto. Ang kanyang boses ay lalo pang lumamig na parang yelo. At siguraduhin mong ang ahente na nagngangalang Rico Fernandez ang unang-unang matatanggal sa trabaho. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon, isang pinal na desisyon. Para kay Alena, hindi na ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapatupad ng hustisya at pagpapakita na ang dignidad ay hindi maaaring yurakan. Ang papel ni Alena bilang simpleng dalaga ay nagwakas na. Pinalitan ito ni Alena, ang pinunong walang kinikilala. Si Mang Jose ay tumango na lang, alam na ang utos na ito ay matutupad ng walang tanong-tanong. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay bumigat, puno ng kapangyarihan na ngayon lang sumilay mula kay Alena. Ang hindi alam ni Rico at ng mga mapanghamak na staff ay ang tunay na pagkatao ni Alena. Sa likod ng kanyang simpleng anyo, may isang malaking sikreto. Si Alena ay hindi isang mahirap na ulila. Sa katunayan, siya ang nag-iisang anak at tagapagmana ng nagtatag ng isang higanting investment group, isang korporasyon na iginagalang hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama, si Alena ang namuno sa buong imperyo ng negosyo. Pinili niyang mamuhay ng simple, malayo sa mata ng publiko. Sinadya niyang hindi ipakilala ang sarili sa publiko, pinapanatili ang kanyang mababang profile. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa dami ng iyong yaman, minsang sinabi ng kanyang ama, kundi sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Ito ang prinsipyong lagi niyang pinanghahawakan. Walang sinuman ang nakakaalam na ang babaeng binuhusan ng tubig at pinalayas ay ang maihawak ng trilyon-trilyong pisong ari-arian, kabilang na, sa isang malaking kabalintunaan, ang mismong kumpanya kung saan siya ininsulto. Isang katotohanan na malapit ng mabunyag. Ilang araw ang lumipas, isang malaking sorpresa ang yumanig sa punong tanggapan ng developer. Isang opisyal na sulat ng acquisition ang dumating sa mesa ng mga direktor, nagsasaad na ang buong kumpanya, kasama ang showroom, ay nasa ilalim na ng bagong pag-aari. Kumalat ang balita na parang apoy, nagdulot ng gulat at kalituhan. Sinubukan nilang alamin kung sino ang nasa likod ng biglaang pagbili, ngunit ang pagkakakilanlan ng bagong may-ari ay nanatiling lihim. Kinaumagahan, iba ang atmosfera sa showroom. Isang itim na luxury car ang muling huminto sa harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Alena na nakasuot ng simpleng damit ang lumabas. Mula sa loob, lumabas ang isang ibang-ibang Alena. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na business suit, nagpapakita ng profesionalismo at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng malamig na katatagan. Naglakad siya ng may kumpiyansa, na para bang pag-aari niya ang lugar. Sa kanyang tabi ay isang senior na abogado at isang investment manager. Sila ang pangunahing koponan ni Alena. Pagpasok ni Alena at ng kanyang grupo, biglang huminto ang lahat. Ang mga staff na dati nang insulto sa kanya, kasama na si Maritz, ay natigilan. Namutla ang kanilang mga mukha na parang nakakita ng multo. Nagkatinginan sila na maihalong takot at hindi paniniwala. Imposible, bulong ng receptionist, siya. Siya yung babae noon. Si Rico, na nasa unahan, ay nanlamig nang makita si Alena. Ang kanyang mayabang na ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at takot. Namutla ang kanyang mukha na parang isang bangkay. Sinubukan niyang umatras, ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Alena ay nakatutok sa kanya, matalim na parang isang espada na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman ni Rico na nanghina ang kanyang mga tuhod. Alam niya sa sandaling iyon na ang kanyang kapalaran ay nasa dulo na ng bangin.
Ang kasiyahang naramdaman niya noong ininsulto niya si Alena ay naging isang nakakatakot na bangungot. Lahat ng mata sa showroom ay nakapako kay Alena. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang lumakad si Alena sa gitna, sa harap ni Rico na ngayon ay nanginginig at namumutla. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha na dati inang uyam sa kanya. Lahat ng kanilang peking ngiti ay nawala, napalitan ng tunay na takot. Huminto si Alena sa harap ni Rico. Sa isang boses na matatag at puno ng otoridad, nagsimula siyang magsalita. Bawat salita ay parang isang martilyo. Gusto kong lahat ng staff na noong araw na iyon, sandali siyang huminto, tinitingnan ang bawat isa, na nanghiya, ng insulto, at nagdiskrimina sa isang kliyente ay humarap ngayon din. Walang sinumang kumilos. Huminga ng maikli si Alena at nagpatuloy sa mas malamig na tono. Kayong lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay tumusok sa kanilang mga puso, ay tinatanggal ko sa trabaho ngayon din. Ang pahayag na iyon ay parang isang kulog. Nagkaroon ng bulungan, ngunit mabilis itong pinatigil ng matalim na tingin ni Alena. Hindi ko papayagan ang ganitong hindi makataong pagtrato sa ilalim ng aking pamumuno. Pagkatapos ay lumingon siya ng buo kay Rico. Kasama ka na, Ginoong Rico Fernandez. Si Rico ay nabigla na parang tinamaan ng kidlat. Gusto niyang magsalita, magmakaawa, ngunit walang salitang lumabas. Lalo siyang namutla, pinagpawisan ng malamig. Nakita niya ang katiyakan sa mga mata ni Alena, walang bahid ng pag-aalinlangan o awa. Tumango ang abogado sa tabi ni Alena, senyales na lahat ng papeles ay handa na. Lahat ng tao sa showroom ay tahimik na nakatayo. Walang nangahas na magsalita. Nasaksihan nila kung paano umikot ang gulong ng kapalaran at kung paano darating ang hustisya, kahit nahuli. Ang aura ni Alena ay nagpakita ng kapangyarihan ng isang pinuno na hindi lang matalino, kundi may prinsipyo. Matapos ang desisyon ni Alena, walang sinumang staff ang nangahas na tumutol. Tahimik nilang pinanood si Rico at ang iba pa na ihatid palabas ng showroom, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi. Ang pagpapatalsik ay mabilis na naganap. Hindi nagtagal, ang showroom ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Pinalitan ng pangalan, inayos ang interior, at binago ang kultura ng pagtatrabaho sa ilalim ng direksyon ni Alena. Ito ay naging isang lugar na bukas para sa lahat, kung saan ang paggalang ang pangunahing halaga, hindi ang panlabas na anyo. Hindi na tumigil doon si Alena. Bilang bahagi ng kanyang misyon, naglunsad siya ng isang ambisyosong programa sa pabahay para sa mga ulila at mga pamilyang may mababang kita. Binibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng disenteng tirahan. Lahat ay may karapatang magkaroon ng lugar na matatawag na tahanan, madalas sabihin ni Alena, at sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Samantala, para kay Rico at sa iba pang natanggal, ang kanilang buhay ay bumaliktad. Ang kanilang pagtatangkang maghanap ng bagong trabaho ay laging bigo. Ang TV footage ng kanyang ginawa kay Alena ay naging viral sa social media. Ang video ay mabilis na kumalat, sinira ang kanilang reputasyon. Walang kumpanyang gustong tumanggap sa atin, daing ni Rico isang araw sa kanyang dating kasamahan. Sira na ang pangalan natin. Kinailangan nilang lunukin ang mapait na katotohanan, ang resulta ng kanilang kayabangan. Ang karma ay umikot sa paraang hindi nila inaasahan. Makalipas ang ilang taon, nakaupo si Alena sa balkonahe ng isang marangyang bahay na dati tinitingnan niya lang mula sa labas. Ito na ngayon ang kanyang pag-aari. Isang obra maestra ng arkitektura na may magandang tanawin ng lungsod. Ang kanyang tingin ay malayo, tinatanaw ang mga simpleng bahay na itinayo mula sa kanyang programa sa pabahay. Nakikita niya ang mga batang naglalaro, ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa hangin. Ang mga pamilyang dati iwalang pag-asa ay mayroon ng sariling tahanan. Ngumiti si Alena. Hindi isang ngiti ng tagumpay dahil sa paghihiganti, kundi isang taos pusong ngiti. Alam niyang ang hustisya ay naipatupad, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng kabutihan. Napatunayan niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Dati, hinamak nila ako, bulong ni Alena sa sarili, sinabing wala akong pag-aari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya ang kanyang paligid. Ngayon, maibibigay ko ang mga bagay na inakala nilang imposible.
Hindi lang siya naghiganti, binago niya ang sistema. Ang tunay na tagumpay ni Alena ay hindi sa kanyang yaman, kundi sa kanyang kakayahang bumangon, gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang iba, at ipakita na ang dignidad ng tao ay higit pa sa anumang materyal na karangyaan. Muli niyang isinulat ang kasaysayan, pinatunayan na kahit ang isang simpleng ulilang dalaga ay kayang baguhin ang mundo.